Nakatayo ako sa NAI Terminal 3 na may 2 maleta. Hinihintay si Leo na may hawak na ticket para sa bakasyon ng pamilya namin sa Boracay nang tumawag siya. Tatay, nasa eroplano na kami. Hindi ka nasasama. Narinig ko si Olivia, asawa niya, na tumatawa ng mahina sa telepono. Sa wakas, magbabakasyon ng walang matandang ito. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Pero sa sandaling iyon, napagtanto ko, pagsisisihan nila ito. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe na po kayo sa channel at sabihin ninyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Nakatayo ako sa gitna ng NAI Terminal 3. Maingay ang paligid na parang palengke tuwing Sabado. Ang lumang maleta ko, hapit na ang hawakan sa sobrang tagal ng paggamit, mabigat sa paanan ko. Amoy-amoy ang hangin ng kapeng na sunog mula sa kapehan sa malapit. At may garalgal na boses sa loudspeaker na nag-anunsyo ng flight papuntang Cebu. Tiningnan ko ang relo ko. 7:17 ang dapat nandito na si Leo. Hawak ang mga ticket. Handa na para sa bakasyon namin sa Boracay. Kinakabahan akong pinipindot-pindot ang cellphone ko. Blanko ang screen. Nasaan na ba siya? Naglipat-lipat ako ng timbang. Sumasakit ang mga tuhod ko. Paalala na 67 anyos na ako. Umuugong ang tao sa paligid ko. Isang nanay na hinahila ang anak na maliit. Isang negosyante na sumisigaw sa earpiece. Grupo ng mga kabataan na tumatawa sa cellphone nila. Sinuyod ko ang mga mukha. Hinintay ang pamilyar na panga ni Leo. Ang mabilis niyang lakad. Wala. Bumaliktad ang sikmura ko. Pero pinigilan ko. Baka naipit sa traffic. O baka pinabagal siya ni Olivia. Lagi naman siyang abala sa make-up o damit. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa kamay ko. Pangalan ni Leo ang lumiwanag sa screen. Huminga ako ng maluwag. Pinindot sa tainga. Leo, nasaan ka na ba? Kanina pa ako naghihintay sa check-in counter. Tahimik. Matagal. Tapos ang boses niya, malamig at matigas. Tatay, nasa eroplano na kami. Hindi ka nasasama. Parang sinuntok ako sa dibdib. Huminto ang ingay ng paligid. Parang ako lang at ang cellphone sa tainga ko. Ano? Anong ibig mong sabihin hindi ako sasama? Nabibila ang boses ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng maleta. Umiingay ang balat sa ilalim ng mga daliri ko. Tahimik ulit. Tapos boses ni Olivia. Mahina pero nakakapanindig balahibo. Sa wakas, magbabakasyon ng walang matandang ito. Sumunod na tawa niya, matulis na parang kutsilyo. Nanginginig ang kamay ko, halos mahulog ang cellphone. Binuka ko ang bibig ko para magsalita, pero pinutol ako ni Leo. Tatay, mas mabuti na ganito. Pinabagal mo lang kami. Pag-uwi namin mag-usap na lang. Biglang nawala ang linya. Natulos ako, nakadikit pa rin ang cellphone sa tainga ko. Nakatitig sa blankong screen. Bumalik ang ingay ng airport. Mga anunsyo, mga yapak, tawa, pero parang malayo, parang nasa ilalim ako ng tubig. Sumakit ang dibdib ko, gulat at galit. Nasa eroplano na sila. Eroplanong ako ang nagbayad, bakasyong ako ang naglano hanggang sa huling detalye. Nangangarap ng puting buhangin at ngiti ng anak ko na bihirang-bihira. At iniwan nila ako na parang wala akong kwenta. Umalingaw-ngaw sa utak ko ang sinabi ni Olivia. Walang matandang ito. Pinilit kong igalaw ang mga paa ko. Hinila ang maleta. Sumisipol ang gulong sa makintab na sahig. Naghiwalay ang tao sa paligid ko. Mukha nila malabo na. Lumipas ako sa kapehan. Amoy na ngayon mapait sa ilong ko. At nagpunta sa labasan. Habang naghahalungkat ako ng susi sa bulsa ng jacket ko. Nadama ko ang susi ng bahay na inilagay ko roon kaninang umaga. Malamig na metal, solid, totoo. Hindi tulad ng mga pangako ng anak ko. Sa labas, malamig ang hangin. Tag-Abril pa rin, nanunuot sa jacket ko. Nakapila ang mga dilaw na taxi sa curb. Nagtatawanan ang mga driver. Itaas ko ang kamay at isa agad lumapit. Ang driver, payat na lalaki na may balbas na may uban, lumabas at kinuha ang maleta ko. Magandang umaga po, parang mabigat ang araw ninyo sabi niya habang inilalagay ang maleta sa trunk. Hindi ako sumagot, sumakay na lang sa likod. Sumara ang pinto. Nakulong ako sa amoy ng pin air freshener. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Puti na ang mga knuckles ko sa pagkuyom. Paulit-ulit sa ulo ko ang tawa ni Olivia. Bawat nota nagpapainit sa dibdib ko. Akala nila maaapi nila ako. Itatapon na lang na parang lumang damit. Nagkamali sila. Sumakay ang driver at tumingin sa rearview mirror. Kuya, okay lang po kayo. Saan po tayo? Tiningnan ko sa labas. Lumiliit ang airport sa likod namin. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Buhok na uban na. Mukha puno ng kulubot, mata mas matigas kaysa dati. Pagsisisihan nila ito. Lahat. May pupuntahan po ba talaga?
Tanong ulit ng driver. Magaan pero curious ang boses. Binuksan ko ang kamao ko. Nadama ang susi sa bulsa na sumasagi sa hita ko. Uwi, sabi ko, mababa pero matatag ang boses. Ihatid mo ako sa bahay. Humuhuni ang taxi Sanlex. Umuulan na parang luha sa mga bintana. Malabo ang Maynila sa malayo. Kulay abo sa ilalim ng ulap ng Abril. Nakaupo ako sa likod. Mahigpit ang pagkakayakap ng mga kamay ko sa kandungan. Ang susi ng bahay sumasagi sa hita ko. May tugtuging jazz sa radyo ng driver. Halos hindi marinig sa ulan at sa ingay ng wiper. Amoy balat na luma at usok ng sigarilyo ang loob. Nakatingin ako sa tubig na gumuguhit sa salamin. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Leo, hindi ka nasasama. Kuya, sigurado po kayong okay lang kayo. Putol ng driver sa pag-iisip ko. Mainit pero maingat ang boses. Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang mga mata niya. Kayumanggi, puno ng kunot, may pilak na buhok. Nakasabit ang namtag sa lumang jacket. Kuya Frank. Okay lang, bulong ko, mas magaspang kaysa plano ko. Ayoko magsalita. Sa kanya man lang. Pero si Kuya Frank hindi yung tipo na papayag na tahimik lang. Matagal na araw Sobrang siksikan sa airport tuwing ganito. Tumawa siya, hinigpitan ang hawak sa manibela. Ihatid dito, sunduin doon. Namiss ko tuloy mga anak ko. Matatanda na sila, nakakalat sa iba't ibang probinsya. May pamilya na po kayong naghihintay sa bahay. Sumikip ang pangako. Pamilya. Masakit pakinggan. Naalala ko ang malamig na tono ni Leo. Ang mapanuyang tawa ni Olivia. Niyakap ko ng mahigpit ang susi sa bulsa. Sumasagi ang gilid sa palat ko. Ganoon na nga, sabi ko, nakatingin sa labas. Hindi na siya nagtanong pa, pero nakabitin ang tanong niya sa hangin. Nagpapabalik ng mga alaala na ayoko. Si Leo noong 20 anyos, maliwanag ang mga mata nang ibigay ko sa kanya ang susi ng unang kotse niya. Binili ko sa overtime ko. Ang ngiti niya, nangako na ipagmamalaki ako. O noong kasal niya, binayaran ko lahat. Pinapanood si Olivia na naglalakad sa aisle sa damit na mas mahal pa sa isang buwang pensyon ko. Halos hindi man lang siya nagpasalamat. Nakakunot ang ngiti habang bumubulong kay Leo tungkol sa Baduy daw na venue. Baduy rin daw ang bahay ko. Yung bahay na tinitirhan nila ng libre. Narinig ko siya noong isang buwan. Puno ng pangmamaliit habang nakatayo sa kusina ko. Umiinom ng kape ko. Lumipat ako sa upuan. Umingay ang balat. Mas malakas na ang ulan. Bumubulong sa bubong. Naalala ko lahat ng ibinigay ko sa kanila. Tuition sa kolehiyo. Repair ng kotse. Down payment ng honeymoon. Para saan? Para iwan nila akong nakatayo sa airport. Tumatawa na parang baog na lang ako na natanggal na sa kanila. Naramdaman mo na bang nagbigay ka ng sobra? Hindi ko napigilan ang mga salita, mababa at magaspang. Tumingin si Kuya Frank sa likod. Kunot ang no. Sa pamilya. Naman, lagi. Ibinigay ko yung lumang pick-up ko sa anak ko nang lumipat siya sa Cebu. After a month, ibinenta niya. Hindi man lang sinabi. Umiling siya, pero magaan pa rin ang tono. Ganoon talaga Nagbibigay ka kasi mahal mo. Hindi naman palaging bumabalik yung inaasahan mo. Tumango ako, masikip ang lalamunan. Pagmamahal. Minahal ko si Leo ng sobra. Kahit nung nagsimula siyang lumayo, nagiging maikli ang tawag, bihira ang punta. Sinabi ko sa sarili ko normal lang yon, kasal, trabaho, si Olivia. Pero ngayon malinaw na. Bawat sakripisyo, bawat piso, ginamit nila para itali ako. Panatilihing kapakipakinabang hanggat kailangan nila ako. Bumagal ang taxi. Papasok na sa subdivision namin. Malinis ang mga bahay dito, maayos ang damuhan. Pero parang guwang ang pakiramdam ng pamilyaridad. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana. Malamig ang salamin sa sentido ko. Umalingaw-ngaw ulit ang boses ni Olivia. Walang matandang ito. Sumakit ang dibdib ko, pero sa ilalim ng sakit, may ibang bagay, matigas at hindi natitinag tulad ng susi sa kamay ko. Huminto si Kuya Frank sa tapat ng bahay ko. Nag-crunch ang graba sa ilalim ng gulong. Ang 2 palapag na colonial house ko. Nagbabalat na ang puting pintura. Nakayuko ang front porch sa sobrang tagal. Bahay ko ito. Pinaghirapan ko sa buong buhay ko. At akala nila makukuha nila sa akin. Home sweet home, sabi ni Kuya Frank, lumingon sa akin. 850 po. Inabutan ko siya ng 1,000. Tinanggihan ko ang sukli. Keep the change, sabi ko, mas matatag na ang boses. Bumaba ako, binasa ako ng ulan. Kinuha ang maleta sa tron. Nakatigil pa ang makina ng taxi, habang nakatitig ako sa pinto. Mahigpit ang hawak ko sa susi. Parang inaanchor ako ni Fran. Ingat po kayo. Sage,
Family matters. Hindi naman ganoon kasama tulad ng iniisip natin. Hindi ako sumagot, tumango lang. Umalis siya. Nawala ang tail light sa ulan. Humarap ako sa bahay. Bahay ko. Yung binuo ko para sa pamilyang wala na. Makinang ang susi sa kamay ko. Basa ng ulan. Lumapit ang mga mata ko. Tahimik na determinasyon ang namuo sa buto ko. Makikita nila. Siguraduhin ko yon. Umungal ang pinto ng binuksan ko. Pamilyar na ungol sa tahimik na bahay. Inihagis ko ang maleta sa may pintuan. Bumagsak ng malakas sa lumang alpombra. Amoy ng lumang kape at kaunting lavender ng panlinis noong isang linggo. Bahay ko, 2 palapag na nagbabalat na pintura at umiingay na sahig. Bawat pulgada pinaghirapan ko sa mahabang shift at matipid na pag-iimpo. Parang museo na ngayon ng mga pagkakamali ko. Bawat kwarto puno ng alaala ng pamilyang tumalikod sa akin. Nagdungo ako sa kusina. Nag-squeak ang sapatos ko sa kahoy. Nananatiling malamig ang jacket ko. Hindi ko man lang inalis. Pinindot ko ang coffee maker. Bumubulong ito sa katahimikan. Habang gumugulong ito, lumubog ako sa lumang armchair sa may bintana. Umungal ang mga spring sa ilalim ko. Sa kabilang kwarto, may shelf ng family pictures. Si Leo noong bata, ngiti nangungulangot. Fishing namin noong 15 anyos siya. Araw ng kasal niya, nakatayo akong proud. Hindi pinapansin ang nakakunot ng ngiti ni Olivia. Tinitigan ko ang mga frame. Masikip ang dibdib. Paano napunta dito? Umalingaw-ngaw sa ulo ko ang boses ni Leo. Hindi ka nasasama. Sumunod ang tawa ni Olivia. Matulis at malupit. Walang matandang ito. Kumibot ang mga daliri ko. Gustong sirain ang isang bagay. Pero hinawakan ko na lang ng mahigpit ang armrest. Makinis ang kahoy sa palad ko. Ibinigay ko sa kanila lahat. Kolehiyo, kotse, bubong sa ulo. At ginantihan nila ako ng isang tawag at tawa. Tumayo ako. Naglakad sa kusina, mabigat ang mga hakbang. Tumunog ang coffee maker, pero hindi ko pinansin. Nakatingin sa susi na inihagis ko sa counter. Kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. Maliit pero solid. Paalala, bahay ko ito. Buhay ko. Hindi ako yung pabigat na akala nila. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-scroll sa contacts. Nakatingin sa akin ang numero ng bangko. Tahimik na tukso. Naka-hover ang hinlalaki ko sa call button. Pero nagdalawang isip ako. Hindi pa. Kailangan ko mag-isip, maglano. Hindi ako katulad ni Leo na impulsibo o ni Olivia na nagpapanggap. Ano man ang gagawin ko, sadya yun. Makatarungan. Mararamdaman nila. Nagpunta ako sa sala. Hinaplos ko ang likod ng sofa kung saan dating sumasampa si Leo. Humihingi ng pera para sa bagong gadget. Tatay, hindi mo gets, sabi niya. Irap na irap kapag sinasabi kong mag-ipon. Mas malala si Olivia. Reklamo niya parang hiwa ng papel. Matanda na raw ang bahay. Sabi niya noon habang umiinom ng alak na binayaran ko. Dapat mag-renovate daw. Parang hindi ko binuhos ang buhay ko sa mga dingding na ito. Huminto ako sa may fireplace. Nakatingin sa isa pang picture. Kami ni Leo sa graduation niya. Double shift ako para sa tuition niya. Hindi nagrereklamo. Niyakap niya ako noon. Nangako na ipagmamalaki ako. Kasinungalingan na ngayon. Sumakit ang lalamunan ko. Pero nilunok ko. Walang luha. Hindi para sa kanila. Naalala ko ang mga boses nila sa airport. Ang dali nilang itapon ako. Akala nila mahina ako. Uto-uto na magbibigay kahit ano. Nagkamali sila. Hindi na ako yung lalaking nakatayo sa terminal. Gulat at nanginginig. Iba na ang pumalit. Yung hindi napapayag na hindi nila pananagutan ito. Tumawid ako sa bintana. Hinaplos ang magaspang na kurtina habang inilalabas ko. Nakabuka ang harap na bakuran. Patse-patse ang damo sa sobrang tagal na hindi inaalagaan. Sa kabila, tahimik ang barangay, bumagal na ang ulan. Kita ko ang bahay ni Aling Elaine sa tabi. Mahina ang ilaw sa porch niya. May intindihan niya. Baka nawalan din siya ng asawa. Naranasan din ang pagtataksil. Pero hindi niya laban ito. Akin ito. Nakatingin sa akin ang refleksyon ko sa salamin. Matalas at hindi natitinag ang mga mata. Naalala ko ang bangko, ang mga account na ginawa ko para kay Leo. Ang mortgage na binayaran ko mag-isa. Dito sila nakatira dahil sa akin. Natutulog sa ilalim ng bubong ko. Kumakain ng pagkain ko. At akala nila pwede nila akong itapon. Hindi, matututo sila kung ano ang ibig sabihin ng banggain ako. Humakbang ako palayo. Nahaplos ulit ang susi sa counter. Timbang nila'y pangako. Tali sa buhay na binuo ko. Hindi ko nahahayaan na kunin nila. Hindi na. Tama na. Bulong ko, matatag ang boses. Tumago sa katahimikan ng bahay. Lumayo ako sa bintana. Nakatingin ulit sa bakuran.
Makikita ninyo. Mahina ang huni ng lumang komputer ko sa study. Nagbibigay ng anino sa magulong desk. Kalahating tasang kape sa tabi ko. Mapait ang amoy kasama ng amag ng lumang libro at papel. Sa labas, bumagal na ang ulan. Mahina na lang ang patak sa bintana. Sobrang tahimik ng bahay ko. Yung klaseng katahimik na dumidiin sa dibdib. Hawak ko ang cellphone. Nakabukas ang numero ng bangko sa screen. Nakahover ang hinlalaki ko sa call button. Bumubuhos ang buhol sa sikmura ko. Naalala ko si Leo na nag-swipe ng card ko para sa mamahaling cocktail at si Olivia. Puno ng pamamaliit ang boses. Sa wakas, magbabakasyon ng walang matandang ito. Sumunog ang alaala, lampas sa pag-aalanganin. Sobra na ang kinuha nila, hapunan, damit, yung biyayeng Boracay na ako ang nagbayad. Tama na. Pinindot ko ang boton. Nagring at sumagot ang mahinang boses ng babae. First Pacific Bank, si Karen po ito. Paano ko po kayo matutulungan? Nilinis ko ang lalamunan, pinatatag ang boses. Si Roberto Cruz po ito. May mga pagbabago po ako sa account ko. Gayon na po. Propesyonal at hindi nagbabago ang tono ni Karen. Siyempre po, Mr. Cruz. Pwede po bang i-verify ang details ng account ninyo? Binigay ko ang mga numero. Nakatingin sa susi sa desk. Kumikinang ng mahina, paalala ng bahay na binuo ko. Buhay na pinaghirapan ko. Yung akala nila pwede nilang ubusin magpakailanman. May nagtatype sa background. Mahina ang tunog ng keyboard ni Karen. Sige po, sir. Anong pagbabago po ang gusto ninyo? Gusto ko pong tanggalin ang access ng anak ko, na si Leo Cruz, at ng asawa niyang si Olivia. Nakalista sila bilang authorized users sa secondary card ko. Kailangang matigil na po ngayon. Mas matigas kaysa plano ko ang mga salita ko. Pero wala akong pakialam. Umungal ang upuan habang sumandal ako. Nakuyom ang isang kamay. Tahimik. Nakikita ko po. Pwede po bang mag-clarify? Permanent po ba ang pag-remove ng access nila o temporary hold lang po? Permanent, sabi ko. Parang bakal ang boses. Hindi na po sila pwedeng gumamit ng account ko ulit. Bahagyang lumambot ang tono ni Karen. Naiintindihan ko po. Kailangan ko lang po i-confirm ang ilang details para ma-process ito. Pwede po bang ibigay ang last 4 digits ng card? Binigay ko ang impormasyon. Bumibilis ang pulso ko. May parte ko, maliit na matigas na parte. Gustong ibaba ang telepono. Magkunwaring hindi ito nangyayari. Anak ko pa rin si Leo. Taon akong nagsabi sa sarili ko na yung lamig niya, fese lang. Na yung mga patama ni Olivia, parte lang ng ugali niya. Pero yung airport, yung tawag na yon, winasak ang kasinungalingan. Hindi ako ang bangko nila. Tatay nila ako at dinuraan nila ako sa mukha. Sige po, Mr. Cruz. Sabi ni Karen pagkatapos ng ilang sandali. Natanggal ko na po sina Leo at Olivia Cruz bilang authorized users. Effective na po agad ang pagbabago. Hindi na po nila magagamit ang card. Gusto ninyo po bang magpadala ako ng confirmation email? Sabi ko, huminga ng malalim. Salamat po. Walang anuman. May iba pa po ba akong maitutulong? Wala na. Yun lang. Binaba ko ang tawag. Mabigat ang cellphone sa kamay ko. Sandali akong nakaupo roon. Nakatingin sa desk. Lumamig na ang kape. Manipis na lamad na ang ibabaw. Nagawa ko na. Unang hakbang. Kakaibang halo ng ginhawa at takot ang nararamdaman ko sa sikmura. Anong gagawin nila kapag nalaman nila? Sisigaw. Magmamakaawa. Gusto ko nang marinig. Tumayo ako. Sumakit ang tuhod. Tumawid sa bintana. Nakabuka ang bakuran. Basa at patse-patse. Mahina ang ilaw ng porch ng kapitbahay sa gitna ng ambon. Bahay ni Aling Elaine. Siguro gising pa siya. Umiinom ng tsa. Handa akong kausapin tungkol sa halaman niya. Pero hindi pa niya negosyo ito. Hindi pa. Bumagsak ulit ang tingin ko sa susi sa desk. Kinuha ko sila. Malamig ang bigat na nagpapatatag sa akin. Bahay ko ito. Buhay ko. Akin ito. Hindi sa kanila. Isinara ko ang kamao ko sa paligid ng susi. Sumasagi ang gilid sa palat ko. Pahirapan natin sila kung ano ang mawalan ng isang bagay. Nag-vibrate ang cellphone. Naputol ang pag-iisip ko. May text. Pangalan ni Leo. Bumibilis ang tibok ng puso ko, pero hindi ko binuksan. Hindi pa. Dahan-dahang ngumiti ako. Matalas at bago sa akin. Pahirapan natin sila. Inilagay ko ang cellphone sa bulsa at humarap ulit sa bintana. Hawak pa rin ang susi. Tumigil na ang ulan. Tahimik at payapa ang mundo. Sobrang tahimik. Nakaupo ako sa study ko. Mainit pa ang cellphone mula sa tawag sa bangko. At hinayaan kong lumipad ang isip ko sa Boracay. Kaya kong makita ng malinaw, sina Leo at Olivia, mayabang at walang pakialam.
nakaupo sa mamahaling restaurant ng hotel. Yung may puting tablecloth at kristal na baso na sumasalo ng liwanag. Amoy plumeria at alat ang hangin. Ang alingaw-ngaw ng dagat sa bukas na bintana. Tatawa sila, magtaas ng baso para sa tagumpay laban sa akin. Hindi alam ang bagyong inilabas ko lang. Naisip ko ang sandali na matatamaan sila. Doon sa mesa nila, si Leo na may makulay na polo. Si Olivia na perpekto ang kuko habang hinahaplos ang tangkay ng wine glass. Ang waiter, bata, magalang, sanay sa mayayabang na turista. Ibabalik ang card sa ibabaw ng mesa. Pasensya na po, sir, sabi niya, mahina ang boses. Decline po ang payment. Matitigil ang tawa ni Leo, kukunutan ang no. Impossible yan. Iron mo ulit. Sa sandal siya pasulong, puno ng confidence. Parang kaya niyang ayusin ng alindog ang desisyon ng computer. Tataas ang kilay ni Olivia. Kukuyumos ang napkin sa kamay niya. Tapos magkiklik. Siya yon, sabi niya, mababa at nakakapanindig balahibo. Tatay mo. Sa studi ko, sumandal ako sa upuan. Umungal ang kahoy sa ilalim ko. Nag-vibrate ulit ang cellphone. Isa pang message mula kay Leo. Hinayaan kong tumagal ang katahimik. Alam ko na ang susunod. Narinig ko na ang voicemail nila. Sunod-sunod na mas galit sa bawat isa. Pinatugtog ko sila ngayon. Nag-crackle ang speaker habang napuno ng boses ni Leo ang kwarto. Tatay, ano ba to? Anong ginawa mo? Hindi na gumagana ang card. Na-strand kami dito. Ayusin mo to ngayon. Sunod si Olivia. Parang yelo ang boses. Akala mo nakakatawa, Roberto. Binlock mo ang card namin. Sinisira mo ang bakasyon namin. Pathetic ka. Pinatugtog ko ang mga messages. Hinayaan kong dumaloy ang mga salita sa akin. Pathetic. Yun ang tingin nila. Pero sila yung nagkakandaa pa. Gumuho ang perpektong bakasyon nila dahil mali ang pagkakakilala nila sa akin. Naisip ko sila ngayon sa hotel room nila. Tinutukso ng view ng dagat. Si Leo na naglalakad ng naglalakad. Hawak ang cellphone. Paulit-ulit na tumatawag sa akin ng walang sagot. Si Olivia nakaupo sa kama. Nakakrus ang braso. Nagpaplano. Tanga, sabi niya, malamig. Sabi mo hindi niya gagawin to. Sabi mo sobrang lambot niya. Huwag mo akong sisihin. Sasagot si Leo, gigidgin ang buhok niya. Hindi ko akalain na abot siya dito. Hindi pa siya nakipaglaban dati. Kasi nga ngayon, sagot ni Olivia, nagniningas ang mata. At lugmok na tayo. Maliban na lang kung may maisip ka. Halos marinig ko ang pag-ikot ng utak niya. Matalino si Olivia. Sobrang talino. Siya ang mag-iisip ng paraan para makaganti. Tawagan mo si Mason, sabi niya, matatag na ang boses. May utang na loob sa atin yon. Pwede niyang kausapin ang tatay mo. Maayos to. Mag-alangan si Leo, masaktan ang pride niya, pero tatango siya. Sage, pero hindi pa tapos to. Pagsisisihan niya to. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Ibinalik ako sa study. Isa pang voicemail. Pinatugtog ko. Mababa at nakakatakot ang boses ni Leo. Akala mo matalino ka, tatay. Tinanggal mo kami. Pagsisisihan mo, tong ginawa mo. Seryoso ako. Inilagay ko ang cellphone. Matatag ang pulso ko. Magbanta sila. Wala na silang kapangyarihan dito. Hindi na. Napatingin ang mata ko sa tumpok ng papeles sa desk. Mga legal documents na maayos na nakaklip. Naghihintay sa susunod kong hakbang. Ang susi ng bahay sa tabi nila. Makintab na pangako. Pwede silang magmalaki kahit ano. Bagong simula pa lang ako. Sumandal ako, umungal ang upuan, at tinitigan ang mga dokumento. Sa labas, tumigil na ang ulan. Tahimik na tahimik ang mundo. Sobrang tahimik. Amoy pulido na kahoy at lumang balat ang opisina ng abogado. Yung klaseng amoy na dumidikit sa mahalagang desisyon. Nakaupo ako sa tapat ni Ate. Hidalgo, lalaking may uban na, mukha parang matandang puno, nagsusulat sa legal pad. Nakabukas sa desk niya ang folder ng mga dokumento na dala ko. Malinaw at final ang laman. Sa labas, mahina ang ingay ng downtown Manila. Busina, yapak, pulso ng lungsod na gumagalaw ng walang pakialam sa akin. Sa loob, kami lang, tiktak lang ng oasan sa dingding. Roberto, sabi ni Ate. Hidalgo, sumilip sa salamin niya. Sigurado ka na ba dito? Tanggalin talaga si Leo sa testamento. Tumango ako. Nakayakap ang mga kamay ko sa kandungan. Sigurado po. Matatag ang boses ko. Pero sumikip ang dibdib. Lumitaw sa isip ko ang mukha ni Leo. Ngiti niya noong 16 na anyos. Hawak ang isda naming nahuli. Tapos ang boses niya kahapon. Malamig at paratang. Pagsisisihan mo to. Itinulak ko palayo ang alaala.
Ginawa niya ang mga choice niya. Itaas ni Ati. Hidalgo ang kilay, tumigil ang panulat. Kailangan ko lang magtanong. Pamilya ito, emosyonal. Kung magbago ang isip mo mamaya, mas maraming paperwork. Sigurado ka talaga. Nagdalawang isip ako sandali. Naalala ko ang birthday ni Leo noong nakaraang buwan. Tinawagan ko siya. Masayang voicemail. Sagot lang text makalipas ang ilang oras. Busi tatay, mamaya na. Walang tumawag. Umalingaw-ngaw din ang mga salita ni Olivia. Matalis at mapanuya. Hindi nila deserve ang loyalty ko. Hindi na. Sigurado po ako. Sabi ko, tumingin ng diretso sa kanya. Ituloy na po natin. Tumango si Ati. Hidalgo, nagsulat ulit. CJ, idadraft ko ang bagong testamento. Kailangan ninyong pirmahan. At kailangan ng witness. Dapat simple lang ito. Inabot niya ang form sa akin. Nag-click ang ballpen. May iba pa po kayong gustong idagdag. Mga specific beneficiary o requests. Naalala ko ang bahay. Ang susi na iniwan ko sa desk kaninang umaga. Sa akin lang muna ang bahay, sabi ko. Sa ngayon, walang beneficiary. Magdedesisyon ako mamaya. Nagsulat ulit siya, tumingin sa akin. Siege po. Bukas ko po matatapos ito. Pwede kayong bumalik para pirmahan. Tumayo ako, kinamayan siya. Hawak ang folder sa ilalim ng braso. Tama ang bigat nito, parang kalasag. Habang papunta ako sa pinto, may pamilyar na boses ang huminto sa akin. Roberto, ikaw ba yan? Lumingon ako at nakita si Aling Elaine Santos, kapitbahay ko, nakatayo sa hallway. Nakapusod ang kulay abo niyang buhok sa ilalim ng scarf. Maliwanag ang mata kahit puno ng kunot. May hawak siyang pepper cup ng kape, umuusok pataas. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Sabi niya, mainit pero curious ang boses. Aling Elaine, sabi ko, napangiti ng bahagya. May inaayos lang po. Tumingin siya sa folder, tapos sa akin ulit. Mukhang seryoso. May oras ka ba para sa kape? May kapehan sa kabila. Liber ko. Nagdalawang isip ako, pero mahirap tanggihan ang init niya. Sige po, sabi ko, sumunod sa kanya. Nag-click ang pinto ng abogado sa likod namin. Matinis sa tahimik na hallway. Maliit ang cave, makapal ang amoy ng inihaw na kape at cinnamon. Naupo kami sa sulok, kalampangan ng tasa at mahinang usapan sa paligid namin. Hinigop ni Aling Elaine ang kape niya. Tinititigan ako. Mukha kang may plano, sabi niya, magaan pero may tanong. Kwento ka. Anong may daladala kang folder sa abogado? Tumawa ako, pero guwang ang tunog. Mahaba po ang kwento. Subukan mo ako, sabi niya, sumandal pasulong. May sarili rin akong kwento. Sinabi ko ba sa'yo tungkol sa pinsan ko? Sinubukan akong dayain sa bahay pagkamatay ng asawa ko. Pamilya nga, pero parang suntok sa tiyan. Nahuli ako sa tapang niya, pero nakakagaan. Hinigop ko ang kape ko. Mapait na matapang, nagpapatatag sa akin. Sina Leo at Olivia, simula ko, mababa ang boses. Tumawid sila sa linya. Siguraduhin ko na hindi na nila ulitin. Kumunot ang noo ni Aling Elaine, pero hindi may paghusga. Mabuti yan. Yung mga ganyan, akala nila pwede nilang kunin lahat. Kailangan mong maglagay ng hangganan. Natigilan siya, tapos idinagdag, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Hindi ako abogado, pero madaldal at may oras ako. Ngiting totoo ang naibigay ko ngayon. Itatago ko po yan sa isip. Matagal pa kaming nag-usap. Hinila ko ng mga kwento niya palabas sa ulo ko. Pero habang pauwi ako, hawak pa rin ang folder sa ilalim ng braso. Dumilim ulit ang isip ko. Kaibigan si Aling Elaine, maaring kaalyado, pero laban ko ito. Likuan ko ang kanto papunta sa street namin. Lumitaw ang bahay. Nakayuko ang porch, parang paratang. Tapos natigilan ako. May kotse na hindi ko kilala. Itim na sedan ang nakaparada sa driveway ko. Kotse ni Mason. Kotse ng kaibigan ni Leo. Bumagal ang hakbang ko. Mahigpit ang hawak sa folder. Mabigat ang hangin. Puno ng tensyon. Anong ginagawa niya dito? Madilim ang sala. Mahina lang ang ilaw ng table lamp na nagbibigay ng mahabang anino sa sahig na kahoy. Amoy pulido na kahoy at mahinang lavender ng throw blanket sa sofa. Nakaupo ako sa lumang armchair ko. Nakabukas ang photo album sa kandungan ko. Naninilaw na ang mga pahina sa tagal. Mukha ni Leo ang nakatingin sa akin mula sa litrato. Isa 0th birthday niya. May keke sa pisngi. Malapad at walang pag-aalanganin ang ngiti. Sumakit ang alaala, pero itinulak ko pababa. Hinaplos ng daliri ko ang gilid ng album. May mahinang ugong sa labas ang naputol sa akin. May headlights na dumaan sa mga bintana sa harap. Nag-crunch ang graba sa driveway.
Tumayo ako, sumaraang album ng mahina, at sumilip sa kurtina. Nakaparada ang itim na sedan ni Mason sa driveway ko. Nakabukas pa ang makina na parang nakahanda. Bumilis ang pulso ko, pero pinakalmahan ko ang hininga ko. Kaya pala, ipinadala nila siya. Errand boy nina Leo at Olivia. Matinis at paulit-ulit ang doorbell. Tumawid ako sa kwarto, nagskwek ang sapatos ko sa alpombra, at binuksan ang pinto. Nakatayo si Mason sa porch, matangkad at malapad ang balikat. Makintab ang mamahaling leather jacket sa ilalim ng ilaw. Ngiti niya puno ng ngipin, yung hindi umabot sa mata. Magandang gabi po, Tito Roberto, sabi niya, makinang parang langis ang boses. Pwede po bang pumasok? Hindi ako gumalaw, nakahawak sa door frame. Anong kailangan mo, Mason? Mas humigpit ang ngiti niya, pero lumapit siya. Binaba ang boses. Kwentuhan lang po tungkol kina Leo at Olivia. Medyo napipilayan ninyo po sila, alam ninyo. Itinagilid niya ang ulo na parang matalik na kaibigan. Blanko ang ekspresyon ko. Sila ang naglagay sa sarili nila roon. Sabihin mo kung anong sasabihin mo. Tumawa si Mason, pero sa pilitan. Tumingin siya sa likod niya, tapos sa akin ulit. Sige po, diretsahan na. Yung sa card, nagdudulot po ng problema. Na-strand sila sa Boracay. Wala silang pambayad. Kailangan ninyo pong ayusin. Sumikip ang pangako, pero pinanatili kong matino ang boses. Pera ko yan, desisyon ko yan. Hindi na sila pwedeng mag-demand ng kahit ano. Nawala ang ngiti niya. Pinalitan ng matigas na tingin sa mata. Lumapit siya, bumaba ang boses sa galit. Sige na po, Tito. Ayaw ninyo naman siguro na maging magulo ito. Anak ninyo po si Leo. Dapat tulungan ninyo siya. Palagi naman po. Naalala ko ang tulungan niya noon. Nanghiram ng 5,000 para sa negosyo na hindi niya binayaran. Mahigpit ang hawak ko sa door frame. Dapat, sabi ko, mababa at matalas, tulad ng pagbayad mo sa utang mo sa akin. Sabihin mo kay Leo, mag-isa na siya ngayon. Pareho sila. Dumilim ang mukha ni Mason. Nakuyom ang mga kamay sa tagiliran. Nagkakamali kayo, matanda. Hindi niya palalagpasin, to ni Leo. Akala ninyo pwede ninyong putulin siya. May plano siya at hindi ninyo magugustuhan. Humakbang ako pasulong, sapat na malapit para maamoy ang pabango niya. Sabihin mo, subukan niya ako. Sabi ko, bawat salita sadya. Umalis ka na sa porch ko. Sandali siyang hindi gumalaw. Nakalock ang mata namin. Tapos humalakhak siya, umatras. Hindi pa tapos to, sabi niya, itinuro ako. Makikita ninyo. Lumingon siya, mabilis na bumalik sa kotse. Sumara ng malakas ang pinto habang umaalis. Isinara ko ang pinto sa harap. Nag-click ng kasya ang lock. Bumibilis ang tibok ng puso ko, pero kakaibang kalmado ang dumating sa akin. Akala nila matatakot ako. Ipapadala ang tauhan nila para takutin ako. Nagkamali sila. Tumawid ako sa bintana. Inilabas ang kurtina para panoorin ang tail light ni Mason na nawala sa gabi. Tahimik ang barangay. Tanging tunog lang ang mahinang huni ng kuliglig. Napatingin ang mata ko sa coffee table kung saan nakahiga ang susi ng bahay ko. Sumasalo ng ilaw ng lampara. Kumikinang na parang pangako. Maliit pero solid. Bahay ko ito, buhay ko, ipaglalaban ko ito. Hinayaan kong mahulog ang kurtina. Nakaukit pa rin sa isip ko ang kinang ng susi. Sa labas, parang mas lumapit ang dilim. Mabigat sa susunod na darating. Tahimik ang park kaninang umaga. Malamig ang hangin na may amoy basa na damo at namumukadkad na sampaguita. Ang mga petals nila lumilipad sa daan. Mahina at puti. Nahuhuli sa laylayan ng jacket ko habang naglalakad ako. Nakalagay ang mga kamay ko sa bulsa. Mabigat pa rin sa isip ko ang bagong testamento at pagbisita ni Mason. Iba na ang pakiramdam ng barangay ngayon. Parang humihinto ang hininga. O baka ako lang yon. Bumagal ako malapit sa bench. Luma na ang kahoy at may bitak. May malakas na alaala na tumama sa akin. Si Leo, isa 0 years old, tumatakbo sa unahan ko sa paihong park na ito. Nakasampa ang fishing rod sa balikat niya. Bilisan mo, tatay, sigaw niya. Maliwanag ang tawa na parang araw sa lawa. Magdamag kaming nandoon, nagbubunot ng pain. Nagkukwentuhan tungkol sa school at pangarap. Sumikip ang dibdib ko, kumalat ang sakit. Masyado ba akong malupit? Putulin siya, baguhin ang testamento. Sobrang labis ba? Anak ko pa rin siya kahit ano. Naupo ako sa bench, nilamig ang jeans ko. Halos walang tao sa park. Isang nagjo-jogging lang sa malayo at kaluskos ng dahon sa ulo. Pinagsama-sama ko ang mga kamay ko. Sinusubukang itaboy ang duda. Hindi na yung batang yon si Leo.
Siya na yung lalaking iniwan ako sa airport. Pinayagan si Olivia na tawanan ako habang ginagastos ang pera ko. Pero nandyan pa rin ang alaala ng tawa niya. Matalas na parang kutsilyo. Roberto, mukha kang may dinadala na mundo. Putol ni Aling Elaine sa pag-iisip ko ang boses niya. Nakatayo siya ilang hakbang ang layo. Kulay abo ang buhok na sumisilip sa knitka. Ang aso niya, si Mats, na maliit na askal, humihimod ng damo sa paa niya. Matalas pero mabait ang mata niya na parang nakikita ako ng lubusan. Napangiti ako ng bahagya. Nag-iisip lang po. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Hinila ko ni Mats tuwing umaga. Sabi niya, hinaplos ang ulo ng aso. Malambot ang balahibo niya, basa ng hamog. Ikaw naman, mukha kang may malaking pinoproblema. Gusto mo magkwento? Nagdalawang isip ako, pero itinulak ng bigat sa dibdib ko ang mga salita. Si Leo po. Naalala ko siya noong bata pa. Pinag-iisipan ko kung tama ba ang ginagawa ko. Tumango si Aling Elaine, umupo sa tabi ko. Dumapa si Mats sa paa niya, humihingal. Lumalaki ang mga anak, Roberto. Hindi ibig sabihin mananatili sila yung taong gusto natin. Mahina pero matatag ang boses niya. Anong nagpapaisip sa'yo? Ikwinento ko sa kanya si Mason. Ang mga banta, ang testamento. Dahan-dahan ang mga salita, mabigat bawat isa. Pinutol ko siya. Anak ko pa rin. Paano kung mali ako? Sumandal si Aling Elaine. Nakayakap ang mga kamay sa dermos ng kape niya. Hindi ka mali kung gusto mo ng respeto. May pamangkin ako. Akala niya pwede niya akong bulahin sa bahay pagkamatay ni Tom. Ngiti sa harap ko. Tapos sinubukan peking pirma. Walang dahilan ang pamilya para sa pagtataksil. Natigilan siya, tumingin sa akin. Binigyan mo si Leo ng lahat. Anong ibinibigay niya sa'yo? Naalala ko ang airport. Tawa ni Olivia. Malamig na boses ni Leo. Wala. Sabi ko, mapait ang salita. Matagal na. Tama yan. Matigas ang tono ni Aling Elaine. Hindi ka ang kontrabida dito. Lalaki kang napuno na. Huwag mong hayaang lokohin ka ng guilt na umatras. Dumating ang mga salita niya na parang kamay sa balikat ko. Tumango ako. Gumaan ang sakit sa dibdib ko. Salamat po, sabi ko, mababa ang boses. Kailangan ko po yon. Ngumiti siya, tumayo. Halika, maglakad tayo. Kakagatin ni Mats ang sapatos ko kapag matagal tayong nakaupo. Nagpunta kami sa bahay ko. Nauna si Mats. Sa kusina, nagluto ako ng tsaa. Tumutunog ang takur sa katahimikan. Amoy chamomile at kaunting lemon ng sabon ang hangin. Naupo si Aling Elaine sa mesa. Pinalitan ng mug ang dermos niya. So, sabi niya, magaan na ang tono. Ano na ang susunod? Nagbuhos ako ng tsaa. Napatingin sa folder ng dokumento sa counter. Bagong testamento na pirmahan na at final. Magpapatuloy ako. Sabi ko, matatag na ngayon ang boses. Hindi sila mananalo. Itinaas ni Aling Elaine ang mug niya. Kumikinang ang mata niya. Yan ang sinasabi ko. Mas matigas ka kaysa itsura mo, Roberto. Ngumiti ako, inilagay ang takur. Parang may tibok ang folder. Tahimik na paalala ng landas na pinili ko. Kailangan ko tapusin ang sinimulan ko. Sabi ko, tumingin sa kanya. Tumango siya, hinigop ang tsaa niya. Tahimik na pag-apruba. Sa labas, lumakas ang hangin. Nagkakalampag ang mga bintana. Naghihintay ang mga dokumento. Mas mabigat kaysa dati. Puno ng ingay ng drill ang halway. Matindi at walang tigil. Habang ginagawa ng locksmith ang pinto sa harap. May amoy sariwang pintura at metal shavings ang hangin. Humahalo sa pamilyar na amoy-amoy ng lumang bahay ko. Nakatayo ako ilang hakbang ang layo. Nakakrus ang braso. Pinapanood ang lalaki na pinapalitan ang lumang lock ng bago at makintab. Bawat ikot ng tornilyo, parang tahi na nagsasara ng sugat. Hindi na makakapasok sina Leo at Olivia sa pintong ito nang walang pahintulot ko. Halos tapos na po dito, sabi ng locksmith. Payat na lalaki na si Mang Pete na may toolbox na parang kalansing na barya. Gusto ninyo rin po palitan yung sa likod. Tapos na po, sabi ko, kalmado pero matigas ang boses. Tapos na po yung sa likod. Tapusin mo na lang to. Gusto ko matibay. Tumango si Mang Pete, pinunasan ang pawis sa noo. Malaking linis ah. Parang tinataboy ang isang tao. Hindi ako sumagot, ngiti lang na mahina. Hindi niya kailangang malaman. Nasa bulsa ko ang bagong susi. Sumasagi ang gilid sa hita ko. Tahimik na palala ng hangganang inilalagay ko. Bahay ko, rules ko. Lumingon ako at umakyat sa itaas. Mabigat ang hakbang sa umiingay na hagdan. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Leo at Olivia. Parang snapshot ng kapabayaan nila ang kwarto. Naggalat ang damit sa kama.
Kalahating tasa ng kape sa nightstand. Kumuha ako ng tumpok ng kahon mula sa halway at nagsimulang mag-empake. Unang inilagay ang mga designer dress ni Olivia. Bawat isa suntok sa bank account ko. Dumudulas ang seda sa daliri ko na parang tubig. Sumunod ang mga gadget ni Leo. Ang smartwatch niya. Regalo ko sa huling birthday niya. Madumi pa rin ng daliri niya ang screen. Bawat bagay alaala ng kabutihan ko na walang kapalit na pasasalamat. Metodikal akong gumalaw, tiklop, stack, seal. Kakaibang satisfying ang gawain. Parang ibinabalik ko ang mga piraso ng sarili ko. Natigilan ako sa litrato sa dresser nila. Sina Leo at Olivia sa isang beach. Mayabang ang ngiti. Inihagis ko ito sa kahon nang walang second glance. Panatilihin nila ang alaala nila. Hindi nila makukuha ang bahay ko. Tumigil ang drill ni Mang Pete. Tumawag siya pataas. Tapos na po, MR Cruz. Gusto ninyo po i-test ang susi. Baba ako. Sigaw ko. Tinape ang huling kahon. Binuhat ko ito pababa, mabigas sa braso ko, at isinalansan sa iba sa bakuran. Basa ang damo, malamig ang hangin ng Abril sa balat ko. Magkakasunod na maayos ang mga kahon. Tahimik na eviction notice. Kinuha ko ang note card sa bulsa ko. Sumulat ng mensahe, hindi na kayo nakatira dito, at inilagay sa ilalim ng flap ng pinakataas na kahon. Simple. Final. Bumukas ang pinto sa harap at lumabas si Aling Elaine. Kumukaway ang scarf niya sa hangin. Dumaan siya para i-check ako. Presensya niya'y matibay na anchor. Hay naku, Roberto, sabi niya, tinitingnan ang mga kahon. Hindi ka nagbibiro, ah. Nagkibit balikat ako, pinapagpag ang mga kamay. Kailangan po talaga, tumango siya, sinuyod ng mata ang bakuran. Magwawala sila kapag nakita nila ito. Sigurado ka na handa ka sa gulo. Nagkaroon na sila ng pagkakataon. Sabi ko, mababa ang boses. Tama na ako sa paghihintay na magbago sila. Kumibot ang labi ni Aling Elaine. Halos ngiti. Mabuti yan. Pero bukas ang mata mo. Yung mga tulad nila, hindi tahimik na alis. Tumingin ako sa kanya. Dumating ang babala. Tama siya. Hindi lang basta atras sina Leo at Olivia. Pero handa na ako. O akala ko. Lumapit si Mang Pete. Hawak ang toolbox. Matibay na po ang mga lock. Eto po ang susi ninyo. Inabot niya sa akin ang maliit na keyring. Kumikinang ang bagong susi sa nag-ilaw na liwanag. May iba pa po. Wala na po, sabi ko, inilagay ang susi sa bulsa. Salamat po, Mang Pete. Nagtip siya ng cap at nagpunta sa van niya. Umuungal ang makina habang umaalis. Nakatayo kami ni Aling Elaine roon. Tahimik ang bakuran maliban sa kaluskos ng dahon. Nakatayo ang mga kahon. Patotoo sa tulay na sinunog ko. Mabuti ang ginawa mo, sabi ni Aling Elaine. Mahina pero sigurado ang boses. Akin na ito ngayon. Lahat. Tumango ako. Masikip ang lalamunan. Mas mabigat ang bagong susi kaysa dati. Bigat na pangako at pasanin. Humarap ako sa bahay. Matalas ang silhawete sa takip silim. Tapos narinig ko, mahinang ugong sa itaas. Mababa ang huni ng eroplano na humihiwa sa langit. Mahigpit ang hawak ko sa susi. Bumibilis ang pulso ko. Babalik na sila. Mainit ang sala. Amoy bagong kape mula sa mug sa kamay ko. Mahina ang ilaw ng lampara. Nagbibigay ng maligamgam na liwanag sa alpombra. Patotoo ang gasgas na gilid sa mga taon ng yapak. Sa labas, nag-ayos na ang gabi ng Mayo sa suburb ng Maynila. Malamig at mabigat sa pangako ng ulan. Nakaupo ako sa armchair ko, ang bagong susi sa bulsa ko. Nakakagaan na bigat, nang may mababa na ugong ang sumira sa katahimikan. May headlights na dumaan sa kurtina. Nag-crunch ang graba. Bumalik na sila. Tumayo ako, inilagay ang mug, at lumapit sa bintana. Inilabas ang kurtina ng bahagya. Bumaba sina Leo at Olivia mula sa taxi. Bumagsak ang maleta sa driveway. Gusot ang polo ni Leo, magulo ang buhok, habang mahigpit na hawak ni Olivia ang designer bag niya na parang lifeline. Tumatalbog ang heels sa simento. Parang mas maliit sila ngayon. Nabawasan sa ilalim ng matigas na ilaw ng streetlight. Nanatili akong tahimik, matatag ang hininga, nanonood. Naghalungkat si Leo ng susi. Magulo ang galaw habang lumalapit sa pinto. Hindi gumalaw ang lock. Sinubukan ulit niya, mas malakas ang pag-ikot. Sumisikip ang balikat niya. Ano ba to? Bulong niya ng malakas, naririnig sa salamin. Lumapit si Olivia, matalas ang boses. Subukan mo ulit, Leo. Mali yung ginagawa mo. Hindi iritado niyang sagot. Isinaksak ulit ng malakas ang susi. Nanatiling nakatikom ang pinto, hindi na tinag. Sinuntok niya ito ng palad. Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na gabi. Tatay, buksan mo tong pinto. Hindi ako gumalaw.
Bumibilis ang pulso ko, pero hindi sa takot. Eto na. Ang sandaling pinaghandaan ko, bagong lock, mga kahon, ang note. Mararamdaman nila bawat desisyon nila, bawat salitang ibinato sa akin. Umalingaw-ngaw sa ulo ko ang tawa ni Olivia mula sa airport. Walang matandang ito. Tingnan natin kung ano yon. Sumuntok ulit si Leo, tumaas ang boses. Tatay, alam kong nandyan ka. Tigilan mo tong kalokohan at papasukin mo kami. Hinawakan ni Olivia ang braso niya. Nakabaon ang kuko. Sumigaw ka ng mas malakas. Bakit hindi? Pinapanood ng buong barangay. Ano naman gusto mong gawin ko? Galit niyang sagot, humarap sa kanya. Naka-lock out tayo. Sa sarili. Nating bahay. Bahay niya yan, sagot ni Olivia, mababa at nakakapanindig balahibo. Sabi mo hindi niya gagawin to. Sabi mo walang bayag yon. Nawika ang mukha ni Leo, pero hindi siya sumagot. Sinipa niya ang pinto. Walang saysay ang malakas na tunog. Napatingin si Olivia sa gilid ng bakuran. Kumunot ang noo nang makita ang tumpok ng kahon na iniwan ko roon. Ano yon? Sabi niya, mas malamig ang tono. Sabay silang lumapit. Iniwan ang maleta sa damo. Mas lumapit ako sa bintana. Hinaplos ang magaspang na tela ng kurtina. Naabot muna ni Leo ang mga kahon. Binuksan ng malakas ang isa. Lumabas ang mga dress ni Olivia. Sumasalo ng ilaw ang seda. Natigilan siya, naghalukay sa isa pa. Kinuha ang smartwatch niya. Ilang pares ng sapatos. Inempake niya ang mga gamit natin. Sabi niya, nabibila ang boses. Kinuha ni Olivia ang note card sa pinakataas na kahon. Nanginginig ang kamay habang binabasa. Bumuka ang labi niya. Tapos nawika sa galit. Hindi na kayo nakatira dito. Binasa niya ng malakas. Tumataas ang boses. Nasa likod ng bahay ang mga gamit ninyo. Linisin ang bakuran bukas. Pinunit niya ang note sa kalahati. Lumipad ang piraso sa lupa. Peste siya. Humarap si Leo sa pinto. Sunod-sunod ang suntok. Akala mo nakakatawa, tatay. Itinapon mo kami na parang basura. Wala kang puso. Nabibila ang boses niya. Desperado at magaspang. Sumali si Olivia. Matinis at ritmo ang katok niya. Roberto, buksan mo tong pinto ngayon. Hindi mo pwede kaming gawin nito. Umatras ako. Hinayaan kong mahulog ang kurtina. Naging malabong ugong ang boses nila na parang bagyo sa labas ng nakasirang bintana. Masikip ang dibdib ko, pero hindi sa pagsisisi. Hustisya ito, malamig at malinaw. Kinuha nila ang tiwala ko, pera ko, bahay ko na parang walang kwenta. Ngayon wala sila kundi galit at mga bag nila. Nag-vibrate ang cellphone sa coffee table. Pangalan ni Leo ang nag-flash. Tinitigan ko ito. Nagliwanag ang screen sa madilim na kwarto. Nag-vibrate ulit, isa pa. Nag-uumpukan ang voicemail. Hindi ko sinagot. Hindi ko kailangang marinig ang mga dahilan nila. Mas mabigat ang susi sa bulsa ko. Nagpapatatag sa akin. Lumayo ako sa bintana, humina ang katok sa labas, at inilagay ang cellphone sa mesa. Kumukislap ang ilaw na parang namamatay na bituin. Madilim ang kusina. Mahina lang ang ilaw ng bombilya sa ibabaw ng lababo. Amoy chamomile ang hangin. Mainit pa ang takur sa counter. Nakatayo ako sa may bintana ng sala. Nakabukas ng bahagya ang kurtina para makita sina Leo at Olivia sa bakuran. Nalugon ang maleta nila sa ulan. Gumuguho ang mga karton na iniwan ko sa basa na tumpok. Nakayuko ang balikat ni Leo, nakalagay ang kamay sa bulsa, habang naglalakad si Olivia. Nakadikit ang cellphone sa tainga niya. Matalas na bulong ang boses. Hindi ko marinig. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Nag-vibrate sa kahoy na mesa. Isa pang voicemail. Kinuha ko ito, malamig ang screen sa palad ko, at pinatugtog ang message. Nag-crackle ang boses ni Leo, magulo at magaspang. Tatay, sige na. Sobrang labis na to. Hindi mo pwede i-lock out kami. Saan kami pupunta? Buksan mo ang pinto, please. Tahimik, tapos mas mahina. Sorry na. Sige na. Mag-usap tayo. Sunod si Olivia. Masikip ang tono na parang pinipilit ang mga salita. Roberto, nagkamali kami. Naiintindihan ko. Pwede mo ba kaming papasukin? Maayos natin to. Please. Nagalangan ang boses niya. Bitak sa karaniwang polish niya. Pero hindi ako naantig. Narinig ko na ang mga sorry nila dati. Walang laman na pangako para lang makuha ang gusto nila. Inilagay ko ang cellphone. Mahina ang refleksyon ko sa bintana. Nandyan pa rin sila sa labas. Hinila ni Leo ang maleta papunta sa curb. Malawak ang galaw ni Olivia habang nag-uusap siya sa cellphone. Naisip ko silang sumakay sa taxi. Curious na tingin ng driver habang dinidirehe sila sa murang motel sa labas ng Maynila.
Yung may kumukutitap na neon sign at alpombrang amoy amag. Kaya kung makita sila sa masikip na kwarto, manipis ang dingding, umuungal ang kama sa ilalim nila. Slump si Leo sa matres, nakabaon ang mukha sa kamay, habang naglalakad si Olivia, tumatalbog ang heels sa linoleum. Sabi mo hindi niya gagawin to, bulong ni Olivia, mababa para hindi marinig ng kapitbahay. Sabi mo sobrang mahina siya para tumayo sa atin. Sasagot si Leo, napupunit ang pasensya. Hindi ko akalain na abot siya dito. Liv, hindi pa siya nakipaglaban dati. Paano ko malalaman? Dapat alam mo, sagot niya, ihahagis ang bag sa kama. Sayo ang ideyang iwan siya sa airport. Iwan natin, sabi mo. Makakalimutan niya rin. Tingnan mo tayo ngayon. Huwag mo akong sisihin. Galit ni Leo. Tatayo para harapin siya. Ikaw yung laging nangungulit, nagrereklamo sa bahay niya, pera niya. Gusto mo rin tong buhay na to. Nagniningas ang mata ni Olivia, pero bababa ang boses, malamig at matalas. Hindi pa tapos. Bukas babalik tayo. Magmamakaawa kung kailangan. Kailangan niyang mag-crack balang araw. Kumurap ako, ibinalik ang sarili ko sa kusina. Sobrang malinaw ng imahe. Halos maamoy ko ang amag ng motel. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko, pero hindi ko tiningnan. Ang boses nila, ang panik nila, patunay ng kahinaan nila. Binuo nila ang buhay nila sa kabutihan ko. At ngayon, hubad na, nagkakandara pa sila. Wala akong awa. Tahimik na kalmado lang na parang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Nagbuhos ako ng tasa ng tsaa. Umiikot ang singaw pataas, at naupo sa mesa. Umingay ang kahoy sa ilalim ng siko ko. Pamilyar at solid. Napatingin ang mata ko sa maliit na note card na nakatago sa ilalim ng tumpok ng bayarin. Sulat kamay ni Aling Elaine, malinis at maligoy. Kap bukas. Liber ko. Ingumiti ako, gumaan ang tensyon sa dibdib ko. Nandyan siya sa lahat ng ito. Matatag na boses sa gitna ng ingay. Bukas ikwento ko sa kanya lahat. Ibahagi ang bigat ng tagumpay na ito. Humampas ang ulan sa bintana, mahinang ritmo. Hinigop ko ang tsaa ko. Kumalat ang init sa akin at hinayaan kong hawakan ako ng note card. Sa labas, wala na sa bakuran. Wala na ang maleta nila. Guho na lang ang mga kahon. Natalo sila at nandito pa rin ako. Mainit na kanlungan ang cave. Makapal ang amoy ng inihaw na kape at sariwang tinapay. Sumisilip ang araw sa malalaking bintana. Sumasalamin sa kahoy na mesa at makintab na counter kung saan nagkukwentuhan ang barista sa huni ng espresso machine. Nakaupo ako sa tapat ni Aling Elaine. Nakayakap ang kamay ko sa ceramic mug. Dumadaloy ang init sa palad ko. Kumukulot ang kulay abo niyang buhok habang sumandal siya pasulong. Maliwanag sa curiosity ang mata niya. So, sabi niya, hinilo ang latte niya. Paano ang pakiramdam na hari ulit ng kastilyo mo? Tumawa ako, mas magaan kaysa inaasahan ko. Tama po, sabi ko, matatag ang boses. Tahimik pero tama. Ngumiti siya. Tinapik ang kutsara sa mug na may malambot na tunog. Tama yan. Ipinakita mo talaga. Roberto. Hindi lahat may lakas ng loob na gawin yan. Hinigop ko ang kape. Mapait at matapang, nagpapatatag sa akin. Maingay ang kef sa paligid namin. Bulungan ng magjowa. Estudyante na mabilis ang pagtype sa laptop. Tumatawag ang barista ng order. Normal ang pakiramdam, na parang gumagalaw pa rin ang mundo, kahit anong digmaan ang nilabanan ko. Tumawag ulit sila kagabi. Sabi ko, inilagay ang mug. Sina Leo at Olivia nag-iwan ng message na nagmamakaawa na bumalik. Sabi nila sorry sila, magbabago sila. Itaas ni Aling Elaine ang kilay. Nakakunot ang labi. At naniniwala ka. Umiling ako. Maliit na ngiti sa labi ko. Kahit isang salita wala. Parehong kanta lang. Sabihin lang ang gusto kong marinig. Tapos babalik sa dati. Tapos na ako sa pagsayaw sa tugtugin nila. Mabuti yan, sabi niya, matigas ang boses. Pinrotektahan mo ang sarili mo. Yan ang mahalaga. Ginawa nila ang kama nila. Hayaan mo silang matulog doon. Tumango ako. Dumating ang mga salita niya na parang bato sa ilog. Naalala ko ang huling message ni Leo. Malambot ang boses, halos wasak. Tatay, please bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Pinakinggan ko minsan, tapos binura ko. Final na gaya ng paglock ko ng pinto. Mas maayos ang message ni Olivia. Kalkulado, pero walang laman pa rin. Hindi sila sorry sa pananakit sa akin. Sorry lang sila nawala ang ATM nila. Nakakalaya ang linaw nito. Parang nabawasan ng bigat na matagal kong dala. Matagal pa kaming nag-usap. Ikinwento ni Aling Elaine ang plano niyang magtanim ng rosas sa garden niya. Hinila ko ng enthusiasm niya sa sandali. Dapat pumunta ka tumulong,
sabi niya, kumukislap ang mata. Magkalikot ng kamay. Mabuti sa kaluluwa. Baka nga po, sabi ko, seryoso. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, parang may espasyo akong huminga. Pumili ng sariling landas. Pauwi na, mainit ang kusina. Puno ng matamis na amoy ng mansanas at cinnamon. Nagbasya akong magbake ng apple pie. Matagal ko nang hindi ginagawa. Nakabuka ang daw sa counter. Hinihiwa at nilalagyan ng spices ang mansanas. Dumidikit ang juice sa daliri ko. Dahan-dahan akong gumalaw, sadya, nakakagaan ang ritmo. Naalala ko ang pagbake ko, para kay Leo noong bata pa siya. Malaki ang mata niya habang nangungupit ng feeling. Hindi na masakit ang alaala ngayon. Katotohanan lang, piraso ng buhay na iniwan ko na. Bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Aling Elaine. May hawak na maliit na bouquet ng daisies. Para sa garden ko, sabi niya, inilagay sa vase sa mesa. Para maging masaya ang lugar. Nga, sabi ko, isinalpak ang pea sa oven. Maliwanag ang kusina, sumisilip ang araw sa bukas na pinto. Sumasalamin sa petals sa malambot na halo. Naupo si Aling Elaine sa mesa. Madali at pamilyar ang presensya niya. Dapat mag-dinner tayo soon, sabi niya. Ikaw, ako, baka ilang kapitbahay. I-celebrate ang bagong kabanata, di ba? Ngumiti ako, pinunasan ang kamay sa towel. Gusto ko po yan. Sumandal siya, hinaplos ang gilid ng vase. Magiging okay ka, Roberto. Higit pa sa okay. Tumango ako, lumubog ang mga salita. Umuungal ang oven, nagbibake ang pea, kumalat ang init sa kwarto. Naalala ko sina Leo at Olivia sa kung saan man sila ngayon. Nagpupumilit bumuo ulit nang wala ako. Hindi ko naman gustong masaktan sila. Layo lang. Bahay ko ulit ito, buhay ko. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, parang uwi na ako. Lumipat ang sikat ng araw, binabad ng ginto ang kusina. Nakatayo ako sa counter, maliwanag ang daisis sa kahoy, at hinayaan kong hawakan ako ng sandali. Ano man ang susunod, handa na ako. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, pakilik po ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impression sa comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.